Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lolo ko. Naitago na lang natin sa pangalang Kulas. Taong 1961. Manito, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang antingero itong si Kulas. Kakaibang antingero ito sa kadahilanang wala itong ibang nais kung hindi ang patunayan ang kanyang gamit sa kapwa nito antingero. Di na ito nakapag-asawa dahil na rin sa kanyang pinaniniwalaan. Naniniwala kasi itong si Kulas na maaaring maglaho ang kanyang kakayahan kung hahayaan niyang masapawan siya ng dyablo sa pamamagitan ng tukso. Ayon dito, nawala naman itong intensyong masama kung hindi ang patunayan ang kanyang kakayahan sa larangan ng agimat at mga mutya. Kapag kasi nakakarinig yon ng balita tungkol sa isang antingerong malakas ang karga, ay hinahanap niya yon upang makipagtagisan dito. Dahil na rin sa ganoong uri ng gawain ni Kulas, ay doon siya nagkaroon ng maraming kalaban. Isang araw, pumunta itong si Kulas sa bahay ng lolo ko. Isa din kasi ito sa mga matalik niyang kaibigan mula pagkabata. "Ayo! Magandang gabi!" wika ni Kulas habang kumakatok sa bahay ng lolo ko. Agad din naman yung pinagbuksan ng lolo ko dahil inaasahan na niyang pupunta yon sa kanyang tirahan. Kaarawan kasi ng lolo ko noong mga panahong yon. "Mabuti naman at napadalaw ka, Kulas." Bungad na sagot naman sa kanya ng lolo ko. Nang makapasok na yon ay agad din naman itong pinaupo ng lolo ko sa may kusina. Naghanda yon ng kanilang makakain at inumin upang ipagdiwang ang kaarawan ng lolo ko. Lumipas pa ang ilang oras ay patuloy pa rin sa pag-iinuman ng dalawa habang nagkukwento itong si Kulas. Ayon sa kanya, noong mga panahong madalang siya magpakita sa aming baryo, ay meron siyang hinahanap na isang agimat. Ang agimat na yon ay siyang gamit-gamit niya upang madaling matalo ang anumang karga ng isang antingero. Kayang tumagos ng anumang ibabato ni Kulas sa lahat ng antingerong merong kargang puder o anumang uri ng kabal. Matinding paghahanda ang ginawa ni Kulas dahil sa kanyang gagawing paglalakbay. "Kulas, sama mo naman ako. Makakatulong ako sa iyo, pangako." Wika ng kanyang kapitbahay habang tinitingnan itong magligpit ng kanyang gamit. Maraming sumasama sa kanya noong mga panahong yon, pero ni isa sa mga ito ay hindi pinayagan ni Kulas na makasama niya. Matapos nitong makapagligpit ng gamit, ay dali-dali din naman yung umalis ng walang binibitawang salita. Tinahak niya ang daan nang walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa lugar na yon. Animoy merong nakita itong si Kulas sa kanyang panaginip na maaaring nag-udyok sa kanya upang pumaroon. Habang siya ay naglalakad, maraming sumasagi sa kanyang isipan kung ano ang maaaring kahahantungan ng kanyang gagawing paglalakbay. Alam kasi ni Kulas sa kanyang sarili na maraming nilalang siyang makakaharap upang makuha ang kanyang nais na agimat. Kung di nyo na itatanong, ang bundok na pinuntahan ni Kulas ay merong napakalaking bato sa gitna nito. Mataas ang bundok na yon at talaga namang pahirapan ang pag-akyat dito ayon sa lolo ko. Nang makarating na itong si Kulas sa lugar na kanyang nais, ay wala na siyang sinayang na oras kung hindi ang pasukin ang lugar na yon. Sa paanan ng bundok na yon ay napakaraming nyog na halos hindi na makita ang kalangitan
dahil sa mga nagdantayang dahon nito. Ayon sa kwento ni Kulas, na kahit tanghaling tapat noong mga panahong yon, ay pakiramdam niyang hapon na pagpasok niya sa lugar na yon. "Nakakatakot naman dito," wika ni Kulas sa kanyang sarili habang naglalakad. Ilang minuto lang ang lumipas nang makapasok siya sa lugar na yon, ay bigla na siyang nakakarinig ng mga paghuning hindi normal sa kanyang pandinig. Halos sa bawat paghakbang niya ay merong mga hayop na nagsisihunihan. Nang nakaramdam na noon si Kulas ng panganib, ay bigla siyang napatigil upang magmasid sa paligid. Kumakarga na din siya ng usal sa kanyang sarili upang maging ligtas sa anumang nilalang na maaaring sumugod sa kanya. Hanggang sa bigla siyang napatigil dahil sa kanyang nakitang nilalang na nakatayo sa isang nyugan. Isa yung lalaking merong malaking tiyan, ayon kay Kulas. Nakabahag lang yon at napakadungis din ng itsura nito. Nakatitig lang yon sa kanya habang meron itong kinakain. Bigla namang nawala ang kaba ni Kulas noong mga oras na yon dahil sa akala niyang yon ang tagapagbantay ng nyugan na kanyang dinaraanan. Dali-dali niya itong nilapitan upang tanungin kung nasaan ang pinakamabilis na daan upang marating niya ang tuktok ng bundok. Nang medyo malapit na si Kulas sa taong yon, ay bigla itong napatigil dahil sa kanyang nakita. Habang papalapit kasi siya roon, ay siya namang paglabas ng mga pangil ng taong yon na para bang isang asong nilalapitan ng taong hindi niya kakilala. Manong, may problema ho ba? Nais ko lang sanang magtanong kung saan ang pinakamabilis na daan para marating ko ang tuktok ng bundok na to. Wika ni Kulas. Ano ang gagawin mo doon? Magnanakaw? Sagot naman sa kanya ng lalaki. Biglang napatigil si Kulas dahil sa sinabi nito. Hindi niya mawari kung ano ang maaari niyang manakaw sa bundok na purong damo at puno lamang. Abay, hindi ho manong. May nais lang sana akong puntahan sa lugar na yon. Sagot naman ni Kulas. Umalis ka na. Hindi kami tumatanggap ng bisita. Matapos makasagot ng lalaking yon, ay bigla na rin yung tumalikod. Dahil sa kabastusang ipinakita nito kay Kulas, ay tinawag niya yon muli upang makausap ng maayos. Pero nung huling pagtawag niya na napalingon ang lalaking yon, ay doon na siya napaatras dahil sa takot. Pagtingin kasi ng lalaki sa kanya, ay animoy nagsiputukan ang ugat nito sa mata dahil sa sobrang pamumula nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay dahang-dahang ibinuka ng lalaking yun ang kanyang bunganga habang unti-unting dumadapa sa lupa. Nang makita ito ni Kulas, ay dahan-dahan na siyang napaatras dahil alam niya sa kanyang sarili na merong gagawing hindi maganda ang lalaking yon. Ang tanging nagawa niya lamang noong mga oras na yon ay ang pagmasdan ang ginagawa ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang nagsususuka ang lalaking yon sa lupa. Sa bawat pagsuka nito ng isang maitim na bagay, ay siya namang pagbalik niya ng mga yon sa kanyang bunganga. Papalakas ng papalakas ang angil ng lalaking yon sa bawat pagbalik niya sa kanyang bibig ng kanyang kinakain. Matapos yan ay bigla itong napatitig kay Kulas na siyang ikinatakot niya ng husto. Kahit meron siyang lihim na karunungan noong mga panahong yon, ay pakiramdam niya ay hindi yun tatalab sa nilalang na yon. Habang nakatitig yun sa kanya, ay sinabayan ito ng pag-aangil at paglalaway ng nilalang na yon, hanggang sa bigla yung sumugod sa kanya
na merong interes na patayin siya. Paglapit ng nilalang kay Kulas, ay bigla yun umakyat sa isang nyog na gamit-gamit lamang ang dalawang kamay nito. Hindi na nito nagawang iapak pa sa katawan ng nyog ang kanyang mga paa dahil sa bilis nitong umakyat. Nang makaakyat na ang nilalang na yon, ay agad din namang bumunot si Kulas ng patalim na nasa kanyang tadyang. Matapos nitong makuha ang kanyang patalim, ay agaran din naman itong tumakbo upang makalayo sa nilalang na yon. Pero kahit anong bilis ng pagtakbo ni Kulas, ay ramdam niyang nasa likod niya lamang ang lalaking humahabol sa kanya. Dahil sa lapad ng nyoga na yon, ay napagdesisyonan ni Kulas na kaharapin na lamang ang nilalang dahil sa alam niyang mas magiging delikado ang kanyang sitwasyon kung ibubuhos niya pa ang kanyang natitirang lakas sa pagtakbo. Pagtigil ni Kulas, ay agad din naman siyang sinunggaban ng nilalang na yon. Pagtilapon nilang dalawa sa isang puno ng nyog, ay agaran din namang dinaganan si Kulas ng nilalang na yon, kasabay ng pagkagat nito sa kanyang balikat. Nagsisisigaw na si Kulas noong mga oras na yon, dahil sa pagbaon ng matatalas nitong mga ngipin. Matapos yan ay agad namang binitawan ni Kulas ang kanyang patalim upang magamit ang kanyang isang kamay. Walang sabi-sabi ay agad niyang tinusok ng kanyang mga daliri ang mata ng nilalang na yon upang makawala siya sa pagkakadakip nito. Hindi na nagdalawang isip si Kulas na butasin ang isang mata ng lalaki dahil sa pagnanais nitong makaligtas mula sa mga kamay ng nilalang na yon. Nang napaatras na ang kanyang kalaban, ay dali-dali siyang tumayo upang kunin ang kanyang binitawang patalim. Matapos niya itong makuha, ay agad niya namang sinugod ang lalaki na nagsisisigaw dahil sa sakit ng pagtusok ni Kulas sa kanyang mga mata. Nang makalapit na si Kulas sa nilalang na yon, ay hindi na siya nagdalawang isip na hatawin ng hawak niyang patalim ang ulo nito. Isang hataw lang ni Kulas sa ulo ng nilalang na yon, ay putol kaagad ito. Hindi na yon nakasigaw dahil sa agaran din naman ang pagkamatay nito. Matapos mapatay ni Kulas ang nilalang na yon, ay agad din naman niyang nilapatan ng paunang lunas ang kanyang natamong sugat. Paika-ika noong umaakyat si Kulas sa bundok, dahil na rin sa pagkatilapon nila nang sinunggaban siya ng nilalang na yon. Nang nakalabas na si Kulas sa nyugan, ay napansin niyang malapit na palang lumubog ang araw. Wala na siyang magagawa kung hindi ang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kahit abutin pa siya roon ng gabi. Ilang oras pa ang lumipas at narating na nga ni Kulas ang tuktok ng bundok. Doon ay nagpahinga muna siya ng panandalian upang maibsan ang kanyang pagod na nararamdaman. Iniiwasan ni Kulas na makatulog sa lugar na yon dahil masyado itong mapanganib para sa kanya. Wala siyang kaide-ideya kung anong mga uri ng nilalang ang nakatira sa bundok na yon. Matapos nitong makapagpahinga, ay agad din naman itong tumayo upang maghanap ng kanyang pakay sa lugar na yon. Kaya lang naman napapunta si Kulas sa bundok na yon ay dahil sa kanyang panaginip na nagpupumilit sa kanyang puntahan ito. Habang naglalakad si Kulas sa tuktok ng bundok, ay pansin niyang iba-iba ang takbo ng kanyang pakiramdam. Ayon sa kanya, na sa bawat paghakbang niya sa lugar na yon, ay nakakaramdam siya ng kaba at panginginig ng kanyang katawan. Hindi niya mawari kung sa pagod lang ba yon o dahil sa mga nilalang na nakatira sa lugar na kanyang dinaraanan. Ilang minuto pang paglalakbay, ay narating na niya ang isang malaking bato sa tuktok nito. Ang tanging ikinagulat lang ni Kulas sa batong yon
ay merong isang ermitanyong nakaupo roon na tila ba hindi ito natutulog. Paglapit niya sa ermitanyong yon, ay agad nitong inilabas ang kanyang mga kamay na parang meron itong iniaabot kay Kulas. Pagbukas ng palad ng ermitanyong yon, ay doon nakita ni Kulas ang isang batong merong butas sa gitna. Hindi nagsasalita ang ermitanyong yon habang nakatitig sa kanya. Pinakiramdaman niya muna ang ermitanyong yon dahil baka isa lang naman itong panlilinlang sa kanya ng mga nilalang na nakatira sa bundok. Matapos itong pagmasdan ang ermitanyo, ay napagpasyahan ni Kulas na kunin na ang batong iniaabot nito sa kanya. Pagkuha ni Kulas ng batong yon, ay agaran din naman naglaho ang ermitanyo sa kanyang harapan. Gulat at mangha ang naiwan kay Kulas dahil sa kanyang mga nasaksihan. Matapos yan ay agad din namang itinago ni Kulas ang batong ibinigay sa kanya dahil alam niya sa kanyang sarili na maaaring mutya ang kanyang nakuha. Umaga na noong nakauwi si Kulas sa kanyang tahanan. Buong araw ding natulog si Kulas noong mga panahong yon upang tuluyang makabawi ang kanyang katawan sa pagod at puyat. Paggising niya ay agad pumasok sa kanyang isipan na itali sa kanyang bewang ang batong yon. Nang matali niya na ito, ay meron siyang nakikitang pangitain tungkol sa maaaring paggamitan ng batong ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Sa bawat gabing dumaraan kay Kulas, ay ang pagmulat sa kanya ng ermitanyo sa kanyang panaginip kung anong uri ng agimat ang kanyang hawak. Ayon kay Kulas, na ang batong luhong hawak niya ay gamit upang talunin ang kapwa nito antingero sa anumang uri ng pakikipaglaban. Ilang buwan pa ang lumipas at ramdam na ni Kulas ang pag-iisa nila ng kanyang agimat. Unang beses niyang sinubukan ang agimat na kanyang hawak sa mismong barkada niyang isa ding antingero. Ilang beses na silang nagduelo ng kaibigan niyang yon, pero ni minsan ay hindi pa niya ito nagawang matalo. Isang araw, pinuntahan ni Kulas ang kanyang kaibigang itago na lang natin sa pangalang Jose. Nais kasi ni Kulas na doon muna subukan sa kanyang kaibigang merong kargang mataas na uri ng kabal. Oo na, Kulas. Bukas pumunta ka sa tabing ilog kung saan tayo palaging nagsusubukan ng gamit. Wika ni Jose. Napangiti lang naman si Kulas dahil sa pagsang-ayon ng kanyang kaibigan. Ramdam niya noong mga panahong yon na wala ng pag-asang manalo pa sa kanya ang kanyang kaibigan. Dapit hapon na sila nagkita sa ilog upang gawin ang kanilang subukan ng karga. Nang magkita na silang dalawa ay hindi yon nag-iimikan, bagkus ay panay-usal ang mga ito upang maitaas ang kanilang kargang alam. Si Kulas noong mga panahong yon ay nakahawak lamang ng mahigpit sa kanyang agimat habang nag-uusal ng pamproteksyon sa kanyang katawan. Nang matapos na ang mga yon, ay doon na nila inumpisahan ang kanilang tagisan ng kaalaman. Ikaw na muna ang mauna, Kulas. Hatawin mo na ako ng bolong dala mo. Wika ni Jose. Agad namang lumapit si Kulas sa kanyang kaibigan upang hatawin yon ng bolong dala niya. Di rin naman nangamba si Kulas para sa kaligtasan nito dahil ilang ulit na rin niya yung ginawa kay Jose. Nakatalikod lang yon habang nakapikit. Matapos yan ay kinuha ni Kulas ang butas na bato sa kanyang bewang at inilagay yon sa kanyang kamay kung saan naroroon ang bolong hawak niya. Maniwala kayo o hindi, paghampas dito ni Kulas ay biglang nahiwa ang likod ni Jose na siyang labis niyang ikinagulat
Nagsisisigaw ang kanyang kaibigan noong mga panahong yun dahil sa sakit at galit kay Kulas. Ang buong akala kasi ni Jose ay nilagyan ni Kulas ng sumpa ang kanyang bolong hawak. Nang makita yun ni Kulas, ay labis-labis na lamang ang kanyang pag-aalala dahil sa nangyaring yon. Buong akala niya noong mga oras na yon ay mamamatay na ang kanyang kaibigan dahil sa ginawa niya dito. Agad naman nila itong naagapan dahil na rin sa mabilisang pagtulong dito ni Kulas. Pinatayo niya kaagad si Jose at dali-dali nilang pinuntahan ang pinakamalapit na pagamutan upang maisara ang sugat na ginawa niya. Matapos ang pangyayaring yon, ay hindi na sila nag-usap pang muli. Di na nakapagpaliwanag si Kulas noong mga panahong yon dahil alam niyang galit na galit sa kanya si Jose. Lumipas pa ang ilang buwan at ipinagkalat ng kanyang kaibigan na isa siyang duwag at gumagamit ng sumpa ng karga para sa pakikipagtagisan ng kaalaman. Dahil sa balitang yon ay hindi na nakapagpigil si Kulas na ilantad upang patunayang hindi totoo ang mga pinaparatang sa kanya. Isa-isa niyang hinamon ang mga antingerong nasa kanilang nayon ng isang duelong maraming testigo. Lahat ng kanilang gamit na sandata ay tiningnan ng maigi upang makasigurong walang sumpang itinanim sa bawat sandatang kanilang gagamitin. Matapos maganap ng kanilang duelo, ay iniwan ni Kulas ang kanyang kalaban na nakahandusay sa lupa. Kahit anong puder at kabal ang ikinakarga ng mga yon, ay baliwala ito sa hawak na agimat ni Kulas. Hanggang sa paglipas ng panahon, ay nakilala siyang mamamatay ng kapwa niya antingero. Lahat ng kanyang nakakalaban ay hindi na yon nakakaganti sa kanya. Gawa na rin ng mga natatamo nitong mga sugat. Palagi kasing gusto ni Kulas na siya ang maunang sumubok upang hindi na muling makabawi ang kanyang kalaban. Hanggang sa dumating ang araw na merong isang antingerong humamon sa kanya. Pumayag si Kulas, pero dapat siya ang maunang humataw. Ngunit nang makalapit ito, ay bigla nitong hinataw ng bolo si Kulas sa kanyang tiyan. Butas ang tiyan ni Kulas pagdantay ng bolong yon dahil sa sobrang talim nito. Wala nang nagawa si Kulas noong mga panahong yon kung hindi ang maupo sa lupa at hintayin ng kanyang kamatayan. Sinasabi ko na nga ba? Kaya ikaw palagi ang nauuna sa duelo kasi kaya ka ring sugatan ng kahit anong ordinaryong patalim. Minsan na ako nakarinig ng ganyang uri ng mutya, Kulas. Wika ng lalaking kanyang kalaban. Hindi naman nakasagot si Kulas dahil sa sakit nitong nararamdaman. Kahit napakaraming nanonood sa kanila noong mga oras na yon, ay wala ni isa sa mga ito ang tumulong kay Kulas. Kung hindi pa dumating ang lolo ko noong mga panahong yon, ay hindi pa madadala si Kulas sa pagamutan. Nang marating nila ang pagamutan, ay agad din namang pumanaw si Kulas dahil sa pagkaubos ng dugo nito sa katawan. Agad namang nadakip ang pumaslang kay Kulas noong mga panahong yon. Ang batong agimat naman ni Kulas ay nakuha ng lolo ko. Pero ayon sa kanya, wala nang buhay ang agimat na yon. Magpahanggang sa ngayon ay hawak pa rin ng lolo ko ang batong agimat ni Kulas. At hinding-hindi malilimutan ng lolo ko ang kanyang kaibigan na minsan na ring binansagan ng mamamaslang ng mga antingero.